Saan ka galing? Bakit mo inabandon na yung post mo? Sorry, Betsy. Tinulungan ko lang si Gerard dalhin si Mang Maricel sa ospital. Bakit? Anong nangyari? Nabugbog yung tate ni Gerard. Ano? Sino gumawa nun? Bakit? Betsy, pasensya ka na. Ayokong pangunahan si Gerald. Kung gusto mo, siya na lang tanungin mo. Ngayon ko na gustong malaman. Ano, sasabihin mo ba? O gusto mo isumbong kita sa HR na umalis ka nang walang paalam? Alam mo ba na ground for suspension yun? Or even dismissal? Handa rin ako makipagpatayan para sa'yo. Dahil parang kapatid na rin ang turing ko sa'yo. Yun ang mga bagay na pinagsisisihan ko sa buong buhay ko. Tanging magagawa ko na lang, makabawi sa'yo sa pagkakamali ko. Love, kailangan natin mag-usap. Betsy, can that wait? Ano nga, naisip ko pupuntahan ko si Gerald para mapatawag niya si June. You know, I thought about everything that happened. Handa na ako. Handa na ako makipag-usap kay June alang-alang sa tahimikan ng pamilya natin. Huwag mo nang ituloy yung binabalak mo. Bakit? Dad, Gina. may kailangan kaming sabihin sa'yo. Alam ko na. Alam ko na mga kalokohan ginawa ni June. Sabi ko na nga ba eh. Nagdududa talaga ako kung patatawarin ko siya. Hindi na talaga nagbago. Sinungaling pa rin at oportunista. Gerald, how long have you known this? Pasabot ka ba sa magaling mong ama? No, Dad. Wala siyang prior knowledge. Sabay lang namin nalaman. Tama po si Gina. Gaya niyo. Nadidismaya din po ako sa ginawa ng tatay ko. Ako na po humingi ng sorry sa panlolong ginawa niya po sa inyo. Ikaw, Dad. Who told you about this? Ako ang nagsabi sa kanya. Nalaman ko kasi na may gulong nangyari sa tapat ng store kanina, kaya nagpa-imbestiga ako. Alam mo, love, mabuti na lang hindi ka nagpautos sa June na yun. Hindi na magbabago yun. Kaya huwag kang magpa-impluwensya sa sinasabi ng iba. Dahil hindi deserve na scammer na yun ang second chance. Betsy, dahan-dahan ka sa pananalita mo. Tatay ko pa rin yun. Mula ngayon, hindi na pwedeng magpunta sa supermarket natin si June. At hindi siya pwedeng makipagkita sa apo ko. Naintindihan niyo? Kung patuloy pa rin siyang guguluhin tayo, talagang ididemanda ko siya ng harassment. Pakukulong ko siya. Kasalanan mo, te. Hindi mo ako nilaglag. Di sana hindi tayo parang basang sisyo na pag-gala-gala sa kalsada. Ano kung gusto niyong gawin ko, Tay? Habang buhay na lang tayo manloko? Tay, kung nasisikmura niyo yan, ako hindi ko na talaga kaya. Ayoko na manloko, ayoko maging katulad niyo, Tay. Putin nyo! Sa'yo Bilis! tatay ko! Ano ka dadalhin? Patagawin niyo sa akin, ha? Alam! Gusto mo pang makita ang tatay mo. Sabihin mo sa kuya mong big time. Bayaran ang utang na 5 milyon ni Marcel. Te-text ko kung saan. Pero, wag kang magsusumbong sa mga kapulisan. Kung hindi, tutumpa namin tong tatay mo. Maliwanag! Okay, ayun! Tulog! Tatay ko! Nakademonyo kayo, Tay! Kuya, tinangay nila si tatay.
Ano? Saan? Paano nangyari yan? Binalikan kami nung sindikato ng bugbog sa kanya. Papatay daw nila si tatay pag hindi naisuli yung pera na scam sa kanila. Magkano utang ni tatay? 5 milyon. 5 milyon? Kasama na daw interes. Ganun ba ka-addict si tatay sa sabong para manghut-hut siya ng 5 milyon? Nangya naman, oh. Paano nagawa ni tatay yun? Kaya naiintindihan ko galit ka kay tatay. Pero huwag mo naman siyang pabayaan. Alam kong pasaway siya at madami siyang maling nagawa. Pero tatay pa rin natin siya, kuya. E nakikiusap po ako sa'yo. Itas mo si tatay. Papabayaan, please, kuya. Do you think we should call the police? I mean, out of everyone, silang nakakaalam kung ano dapat gawin sa sitwasyon na to. Pero masyadong delikado kung magsusumbong tayo sa pulis. Pagbanta yung mga sindikato, natutuluyan nila si tatay pag may nakaalam eh. What are you saying? Bibigay ka sa mga demands nila? Sa tingin ko, ito na yung pinaka-safe na paraan para makasiguro tayo na hindi nila sasaktan si tatay. Pasensya ka na, mahal ko. Ikaw na lang talaga yung nakikita ko na makakatulong sa akin. Kaya kakapalan ko na yung mukha ko. Nangiram sana ako sa'yo ng 5 milyon para matubos yung tatay ko sa mga kumidnap sa kanya. Mahal, alam ko masama pa rin ang loob mo kay tatay dahil sa panloloko niya sa ating lahat. Sobrang nahihiya rin ako dahil kalabisan tong hinihingi ko sa'yo. Pero mahal, wala na kasi ibang malalapitan eh. Bukas yung binigay na deadline ng mga kidnapper. Ikaw na lang titira kong pag-asa para maligtas ko yung tatay ko. Huwag ka na mag-alala. Hindi ko naman talaga matitiis si Tatay Marcel eh. Kasi buhay niya na ang nakataya dito. Iisang tabi ko muna ang tampo ko sa kanya. Because what's important is, we save his life. I'll write you a check para ma-withdraw mo kaagad. Okay? Talaga, mahal. Salamat, ha. Maraming salamat. Total, inago mo na yung pagiging presidente ko ng kumpanya. Pues, haharangin ko yung plano niyo ni Gerald para masira kayong mag-asawa. Nanghihiram ng 5 million pesos si Gerald para daw masettle yung utang ni June. Paano kung niloloko niya lang ulit tayo para makapanghutot ng 5 milyon? Walang makikinabang si June sa pera natin. LQ kayo ni Gerald. Eh kung ako, pagdamutan ako ng asawa ko, maiimbirno din ako. Hindi ko pinagdamutan si Gerald. Pumunta si Gerald doon sa hideout sa mga kumidnap kay Mang Marcel. Tay, asan ang pinag-usapan nating 5 milyon? Wala pa akong nabubuong 5 milyon. Yung balance, ibibigay ko na lang pagka nakadilensya na ako. Ginagago mo ba kami? Tapo! Ma'am Gina, may bad news. Tay! Tayo mo kami ngayon, tay! Tay!